Hello! So, ayun. Maaga yung pasok ko ngayon. Nag-start ako ng 8 a.m. So, since 4:57 p.m. na, dito lang ako ngayon sa villa. Wala namang ginagawa at wala namang gagawin. Kaya, ipapakita ko na lang sa inyo yung labas ng kwarto ko. Ayan. Ayan. Kung nakikita nyo, diyan nakatira yung mga staff. Yung iba, yung mga bago, diyan nakatira. Tapos yan yung free accommodation ng mga staff sa Manito Beach. Papakita ko sa inyo. Sobrang lamig. Walang snow pero sobrang lamig. Hindi ko alam kung dito si Hardy, dito si Mate, dito naman ako. Ang ganda ng panahon ngayon. 341. Sa inyo yung kalsada. Ito na yung hotel. Yan na mismo yung hotel na pinagtatrabahuan namin. So, sobrang convenient lang niya. Kahit ma-snow, maulan, okay lang. Kasi nga, malapit lang. And kung meron man natitirahan dito, mostly sa Watros, 15 minutes drive yon. Pero dahil wala pa tayong sasakyan, dito lang tayo around the corner. Parang may mga upahan din dyan. This month, lilipat na kami. Ayan. So, kompleto naman siya, guys. Mukha na siya talagang luma kasi nga hindi pa siya ganun na-renovate. Pero okay naman siya. Ayan. Ito yung keycard ko. Oh, ayan. Ganun lang. Oh. Yan na yun. Yan na yung room ko. Wag na yan kasi makalat dun. So, 4 kami na nakatira dito sa villa. 3 kaming bago. Yung isa, manager ng kitchen. So, parang matagal na din siyang nakatira, naka-stay dyan. Hindi ko lang sure kung bakit di pa siya lumilipat. Pero, ang alam ko, yung makakasama ko na isang ka-work ko is lilipat na kami next month. Kasi nagkaroon na ng available na bahay dito lang sa tapat ng restaurant. Dito kasi sa Saskatchewan talagang mahirap kapag wala kang sasakyan. Hindi kasi siya yung parang once na, parang necessities mo na rin siya. Needs mo na talaga siya. Kasi yung Saskatchewan po province ay malayo-layo talaga sa mga bilihan. As in, hindi to kagaya ng ibang province na may access sa stores, sa iba't ibang stores, like mini stores, ganon. Dito kasi talagang wala. Sobrang remote area niya. Kumbaga parang itong restaurant na pinagtatrabahuan namin, Spring and Resort na pinagtatrabahuan namin ay madadaanan mo lang siya. And mostly talaga yung mga tourist na pumupunta dito is galing pang ibang province. So lahat talaga may sasakyan. And 15 minutes yung papunta doon sa Watros kapag dinadrive. Tapos kapag gusto mo namang pumunta ng Saskatoon City, mahigit 1 oras pa. Hindi siya advisable na maglakad kasi nga malamig. Kahit na hindi naman nag-i-snow, still malamig pa rin kasi yung ihip ng hangin talaga. Pero kung sanay ka na, alam ko may kilala ako dito na matagal na siyang nakatira dito. Talagang nilalakad niya na papunta dun sa Watros. Yung Watros kasi guys, hindi siya yung parang kagaya ng city na available na lahat. Lugar din na meron lang siyang konting stores, may mga co-op, ganun. May pharmacy din, pero hindi siya kagaya ng city na available talaga lahat. So, dumating ako dito October
2023. So, parang performance pa lang ako kasi ngayon ay February. Okay naman siya. Wala namang problema. Kung ikaw ang klase ng tao na gusto mo talaga ng tahimik, nang sanay ka nang hindi napupunta ng mall, bagay sa'yo itong lugar na to. Ako kasi, nominee ako ng province. And, ano nga ba yung nominee? Na-nominee ako ng province, SINP. So, kailangan ko mag-stay ng 2 years dito, mag-render ng 2 years. Para bang since na sila yung nag-nominee sa akin na PR dito sa province, kailangan ko mag-stay ng 2 years. Sorry guys, may mga dumadating kasi na bisita from other province. I don't know. Malamang pang ibang probinsya yan. Tingnan nyo. Ayan may mga dumadating pa din naman. Ang alam ko ngayon, ang guest sa hotel ay 200. So, madami talagang customer mamaya. Di ba? Yan, pag binuksan mo yung kwarto ko, ayan. Yan lang yung makikita mo sa labas. Tirik na tirik ngayon yung araw, kaya okay ngayon na mag-drive sila. Okay na mag-drive sila ngayon. Binuksan ko lang yung door kasi parang feeling ko kulob na yung kwarto ko. So, kailangan natin magkaroon ng hangin. Yan. So, yan yung bintana ko, guys. Hilera pala to kasi dun sa kabilang kwarto meron din staff na nakatira. Tsaka nga pala guys, kung may mga questions kayo, comment down below lang para na may maisip tayong content. Kung may mga gusto kayong ipagawa, pero yung mga posible lang, i-comment nyo lang dyan kung may mga question kayo about dito sa Canada, about kung ano yung mga proseso. Hindi ako yung legal consultant ha, pero i-share ko yung mga alam ko na mga napagdaanan ko before ako makarating dito. So, kayong mahiya, mag-comment lang kayo and share nyo yung thoughts nyo. So ayun, gumawa ako ng video ngayon. Quick video lang talaga para lang may share ako sa inyo. Pero hayaan nyo kasi gagawa ako ng mas detailed na video about dito sa Saskatchewan. Ay, ito, baka magtaka kayo. Ito, laging kailangan sa Canada, kahit saan, basta malamig na lugar, kailangan lagi kang may ganito. Yan. Kasi sobrang magka-crack talaga yung lips mo kapag wala kang ganito. Nakakatakot magkaroon ng ganun kasi ang sakit talaga kapag nagka-crack yung balat mo. So ayun guys, thank you so much sa panonood. Please subscribe, do subscribe kung hindi pa kayo nakasubscribe. Thank you so much sa mga nag-view ng video ko and malaking bagay yun, na-appreciate ko yun. Sobrang na-appreciate ko yun from the bottom of my heart. Thank you so much. Please like and do subscribe my channel. Bye-bye. Thank you.